Sa buhay natin, minsan, di talaga mawawala mga pagsubok na darating. Madalas na mapapagod tayo, pero hindi tayo dapat sumuko. Kasi dadaan lang yan at malalampasan mo. At huwag kang magpapatalo sa hamon ng kapalaran sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa sobrang pagkainis ko kay Kurt, umalis na ako kaagad. Bahala siya sa buhay niya. Nakakainis. Magsama sila ni Randy. Kaya eto nung umalis ako, buti na lang at walang nakapansin. Madami kasing tao. Uuwi na ako. Ayoko na dito. Kaya ito habang naglalakad ako papalayo sa lugar na yun, naiinis talaga ako. Bakit kailangang isama pa siya sa kwarto? Bahala siya. Ayoko na. Tapos na kami. Nakakainis talaga. Kaya ito, habang naglalakad ako pa uwi sa bahay nila, ewan ko ba kung bakit parang hinihila ako ng aking mga paa patungo sa tabing dagat. Kaya ito, sa halip na umuwi ako sa kanila, sa tabing dagat ako napadpad. Napapangiti na lang ako kasi ang ganda talaga dito. Kaya lang parang ang sakit ng dibdib ko. Si Axel kasi, ay naku, mawawala din tong sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Kaya ito, naglakad-lakad na lang muna ako. At ito, di ko na malaya na. Nakarating na ako dito sa may gubat. Hindi naman pala ito nakakatakot sa araw. Kaya ito, pumasok ako at grabe. Ang ganda pala dito sa loob ng gubat. Maraming malalaking puno. Kaso, madaming basura. Kasi naman, may mga nakakalat na mga sako. Tapos may mga malalapad na plastic. Kaya ito, para makalimutan ko yung ginawa ni Axel, pinulot ko yung mga sako at plastic. Tapos ito, inipon ko at inilagay ko sa loob ng sako yung mga basura na naipon ko. Ang bait ko, diba? Pero naisip ko din, baka panlatag ito ng mga gumagawa nung kababalog ko dito ah. Kaya ito, malinis na. Ang sipag ko talaga. Kaya lang si Axel, naririnig ko yung boses niya. Tinatawag niya yung pangalan ko at mukhang patungo siya dito sa gubat. Kaya naman, nagtago talaga ako. Nagkubli ako sa malaking puno para di niya ako makita. Nakakainis kasi siya. Tapos ito, naging tahimik bigla. Nawala yung boses niya pero may naririnig ako ng mga kaluskos. Parang malapit na si Axel. Kaya ito, nagtago ako mabuti para di niya ako makita. Kurt? Andito ka ba? Lumabas ka na. Natatawa tuloy ako. Pero di ako nasagot. Kurt? Labas na. Kanina pa kitang hinahanap. Alam ko dito ka lang. Ewan ka ba pero natatawa kay Axel. Bakit pa ba niya ako hinahanap? Kurt? Labas ka na. Sorry na. Alam ko naman dito ka lang. Dali na. Huwag ka na magtago. Gusto ko talagang sumagot kay Axel na ayoko.
Kaya lang kapag sumagot ako, mahanap niya ako. Okay, kung ayaw mo lumabas o pinagtataguan mo, sige, alis na ako. Wika ni Axel tapos ito, di na siya nagsalita ulit. Tanging mga kaluskos na lang naririnig ko. Tapos nawala na. Naging tahimik na bigla. Hala, umalis na ata talaga. Buti di ako nakita. Kaya ito sinilip ko. Kaya lang pag silip ko, mukha niya nakita ko. Nakakainis. Ngiting-ngiti pa siya. Kaya ito, nakita niya ako. Sabi na nga dito kay. Tara na, Kurt. Ayoko. Tsaka paano mo ko nahanap, Axel? Kurt, syempre, mahal kita kaya nahanap kita. Tsaka, nag-iwan ka ng bakas sa buhangin kaya sinundan ko tapos tiyala ko dito. Iwan ko sa'yo, Axel. Iwanan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Kurt naman eh. Sorry na. Sana mapatawad mo na ako. Tsaka Kurt, alam mo, walang tao sa bahay. Tara, uwi na tayo. Ayoko, Axel. Gusto ko na umuwi sa Maynila. Bakit naman, Kurt? Sorry na. Sino ba siya? Axel. Ano ba yan, Kurt? Selos na selos. Ay naku. Kababata ko yun si Randy. Close kami dati. Kaso, umalis siya. Kaya ayun. Mahal mo ba siya, Axel? Magsabi ka ng totoo. Kurt, ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kaya kita. Kahit lagi kang ganyan. Ewan ko sa'yo, Axel. Basta, uwi na ako sa Maynila. Okay, sige. Tara na. Uwi na tayo sa Maynila. Uwi ka ni Axel. Eto, hinawakan ng kamay ko. At tila ba, uuwi na talaga kami ng Maynila. Kasi naman, hinawakan niya ang kamay ko hanggang sa makauwi kami sa bahay nila. Tapos ito, tahimik lang siya na inaayos ang mga gamit niya. Mukhang uuwi na talaga kami sa Maynila. Kaya naman ang maayos na mga gamit namin. Kurt, tara na. Kung alam kong hindi ka naman pala masaya dito, hindi na sana tayo umuwi. Axel, okay ka lang? Bakit parang ikaw yung galit? Masaya ako dito. Ikaw kasi yung gumagawa ng dahilan para maging ganito ako. Kaya nga nagsosorry ako, Kurt. Pero nag-iinarte ka pa. Anong klaseng sorry bang gusto mo? Axel, bakit parang kasalanan ko? Kung di ka sumama sa kwarto ng Randy na yun, di ako magkakaganito. Tapos ano, kasalanan ko? Sige, Axel, kasalanan ko. Ako nang masama. Ako na ang palpak. Tanggap ko na. Kasi hindi mo nararamdaman na nasasaktan ako. Ayoko na. Tapusin na natin to. Uuwi na ako. Huwag na din tayong magkita kahit kailan, Axel. Matapos kong magsalita, hindi na nakasagot pa si Axel. Sa halip, umagos na lang bigla ang luha sa kanyang mga mata. At nang tumayo ako, bigla siyang lumuhod at niyakap ang mga hita ko. Kasabay ang mga salitang, Kurt,
Please, huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan. Promise ko sa'yo, hindi na kita sasaktan ulit. Pangako, Kurt. Huwag mo lang akong iwan. Sa sandaling to, nadurog bigla ang puso ko. Nakikita ko yung pagluha ng kanyang mga mata. Nakikiusap na huwag siyang iwan. Kaya ito, hindi ko din naman talaga kayang iwanan si Axel eh. Axel, tumayo ka na dyan. Okay na. Hindi na ako galit. Wika ako. Kaya ito, tinulungan ko nang tumayo si Axel. Tapos ito, niyakap ko siya ng maigpit. Kaya lang, si Axel, humihikbi dahil sa pag-iyak. Axel, iyakin ka pala. Sorry na. Wika ako. Kaya ito, lalong umiyak si Axel. Alo, anong gagawin ko? Paano ko ba siya patatahanin? Nakakatakot naman paiyakin si Axel. Parang batang inagawan ng candy. Axel, huwag ka nang umiyak. Mahal kita. At di ako halis sa tabi mo. Kahit anong mangyari.